Natetenga mga gulay sa Benguet dahil sa madalang na pagbiyahe ng mga trucker. Ang mga magsasaka tuloy, bagsak presyo ang bentahan. Live mula sa La Trinidad, Benguet, nangungun sa balita si Ian Suyo. Ian, una sa lahat, sigurado ang hinaing ng mga trucker ay ang presyo ng diesel. Alam mo, Jiggy, tama ka dyan. Halos wala na nga raw silang kinikita ngayon dahil sa mahal ng petrolyo. Kaya ang resulta niyan, nagiging madalang na rin yung pagtungo nila rito para kumuha, mag-angkat ng mga gulay sa La Trinidad. Ayon nga sa isa sa mga nakausap natin na truck driver na si Marvin Acosta, kung dati daw, 4 na beses sa isang linggo kung bumiyahe sila ng balikan mula yan sa Benguet patungo sa Maynila, ngayon daw, swertihan na kung makadalawang biyahe sila sa isang linggo. Narito ang kanyang naging pahayag kanina. Medyo bumagal, tumumal yung biyahe namin sa gawa ng mahal ng kwan. Diesel, 2, ganun, 3. May backlog kami kasi pa kwan eh. Ngayon, wala na, isa na lang siguro, 2, ganun. Jiggy, ayon sa Benguet Truckers and Traders Association, kung dati 30,000 pesos yung ginagastos o kinakailangan para sa isang biyahe na balikan mula sa Maynila patungo sa Benguet and then pabalik uli sa Maynila, ngayon daw pumapatak na sa 45,000 pesos hanggang 60,000 pesos yung kinakailangan para makapag-angkat o makapagdala ng mga ani. Pakinggan natin yung naging pahayag ng Pangulo ng Benguet Association. Hopefully, ang mga traders ay mabigyan man lang kahit yung murang diesel man lang. Lalong-lalo na yung mga farmers natin. Kasi talagang bugbog sarado ang mga farmers ngayon. Jiggy, ang La Trinidad LGU naman sinabi na nakikipagtulungan na raw sila sa Department of Agriculture o DA para sa posibilidad na makapamigay ng subsidy para sa mga rehistradong truckers pati na rin mga traders nila dito sa lungsod. Iyan, yung mga nakausap mong mga magsasaka at vendor, ano ang kwento naman nilang epekto nito sa kanila? Jiggy, kanina nga naglibot-libot tayo sa La Trinidad at pinuntahan natin yung mismong trading post nila kung saan nga nakausap natin yung ibang mga traders na nagbebenta at mga vendors at farmers. Ayon nga sa kanila, kinakailangan daw talaga nilang ibenta sa murang halaga yung mga inani nila kahit palugi na dahil kung hindi, baka mag-oversupply. Partikular na yung repolyo na isa sa mga pinakamarami daw yung supply ngayon. Narito yung kanilang mga naging pahayag. 8 lang. Binibinta namin ng 10. Pahirapan pa. Pahirapan pa. Pero ngayong murang-mura na, ayaw pang mabili. Kaya, wala. Nga. Kunti ang buyers na yun. Mas kumakonti. Sa mga order namin, kunti lang. Hindi kagaya nung past months na medyo marami. Pag 150 kilos na lang, ganun. Parang nahati. Bawas. Nagbawas ang order. Jiggy, base nga sa tala ng Department of Agriculture dito sa La Trinidad, bumaba ang market price ng mga gulay. Pinakamababa nga dyan yung repolyo na makakabili ka as low as 7 pesos. Tama kayo dyan, 7 pesos per kilo mo mabibili dito yung repolyo. Samantalang ganun din kamura or nasa 20 to 25 pesos naman yung range ng broccoli. Yung bell pepper naman nasa 120 to 150. Cauliflower, sayote at lettuce mababa rin ang halaga nila sa ngayon. Posible pa raw yan bumaba, Jiggy, kung sakaling magtuloy-tuloy yung ganitong klase or ganitong environment ngayon na matumal yung pag-akyat ng mga buyers para mag-angkat ng mga ani. Jiggy, sa panayam natin kanina sa mayor ng La Trinidad na si Roderick Awingan, sinabi niya na vegetable trading daw yung pinakamalaking parte ng ekonomiya nila. Kumbaga ito yung main GDP driver nila. Kaya kailangan daw as soon as possible matugunan na nila kagad itong problemang ito dahil kung hindi, magiging malaki ang epekto nito. Hindi lang daw sa mismong La Trinidad kundi pati na rin sa buong probinsya ng Benguet. At yan muna ang latest mula dito. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Ian Suyo live mula sa La Trinidad, Benguet. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.